Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2571-25 Meeting Master Ying Mingjun. Ito ang tanging impormasyon na hiniling ni Yao Guang sa mga tao na alamin. Ngayon tila ang Panginoong yun ay medyo misteryoso at karapat-dapat ng pansin. Siya ay nagkakahalaga ng maraming pera, may pambihirang kakayahan, mahusay magsalita, at mapagbigay. Siya ay isang tao mula sa isang marangal na pamilya. Ang gayong mga tao ay karapat-dapat sa kanilang atensyon, o pamumuhunan, mula sa unang Diyos. Ang First God Workshop ay maaaring maging isa sa pinakamahusay na underground black market na organisasyon sa God Realm. Ito ay tumayo ng hindi mabilang na taon. Ito ay hindi lamang batay sa mga transaksyon, ngunit higit sa lahat, ang mga interpersonal na relasyon. Opisyal na nakuha ni Yang Yiu ang atensyon ng pinuno ng First God Workshop. Siyempre, ang pagtatasa ni Yao Guang ang unang prioridad. Ngayon ay naiisip niya na maaari niyang bigyang pansin at mapapanalo pa si Lord Yun. Kaya lang, mukhang desidido si Lord Yun na i-provoke ang Evil Gang. Kailangan pa niyang iulat ang bagay na ito. Ngunit ang paunang paghatol ay nahuli ni Yang Yiu ang kanyang mata. Kung gusto niyang manalo sa kanya, kailangan pa rin niyang makita ang kakayahan nito. Sa pagkakataong ito, pagkakataon lang ang usapin ng Evil Gang. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yao Guang, kung ganoon, bibigyan ko si Lord Yun ng isang balita ng libre. Maraming salamat, hindi sumang-ayon si Yang Yiu. Hindi siya naniniwala na napakagaling ni Yao Guang. Palaging pinahahalagahan ng mga mangangalakal ang kita. Gusto niyang marinig kung anong balita ang maibibigay sa kanya ni Yao Guang. Sinabi ni Yao Guang, bukas, ang Evil Gang Monster Team, iyon ay, ang mga taong nakahuli sa Nine-Tailed Fox, ay pupunta sa Yao Guang Forest 800 milya sa timog silangan ng Tiancheng. Narinig ko na may lumitaw na halimaw doon, at huhulihin nila ito. Ang mga mata ni Yang Yiu ay kumislap na may kinang, talaga. Hindi nagsisinungaling si Yao Guang. Salamat. Nagpasalamat si Yang Yiu sa kanya. Naniniwala siya na totoo ang balita. Walang dahilan si Yao Guang para magsinungaling sa kanya, at naramdaman niya na sinasadya ni Yao Guang na ibenta ito sa kanya. Ngumiti si Yao Guang at sinabing, bahala ka. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, Lord Yun, mangyaring pumunta sa aming First Divine Workshop kung mayroon kang anumang kayamanan sa hinaharap. Dagdag pa niya, by the way, nakipag-ugnayan na ako sa Master of Refining sa ating First Divine Workshop para sa iyo. Lord Yun, gusto mo ba siyang makilala? Tumanggo si Yang Yiu, syempre, mangyaring manguna. Natural na hindi niya nakalimutang ayusin ang armor ng Dark Demon King. Mas mabuti kung ang baluti ay maaaring ayusin ngayon. Pagkatapos ay pupunta siya sa Demon Light Forest at papatayin ang masasamanggang bastard na nahuli sa asawa ni Master para ipaghiganti siya. Then please follow me, tumalikod si Yao Guang at naglakad palabas. Tinawag ni Yang Yiu ang asawa ni Master na si Chanji at Pan Wuji. Sinundan ng tatlo ang liwanag ng demonyo at pumunta sa dulo ng daanan sa ikatlong palapag. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dinala sila ni Yao Guang sa isang portal, ngunit nang makapasok siya, umikot ang espasyo at nakarating sila sa isang sinaunang istilong bahay. Lumitaw sa paningin ang tatlong palapag na atek. Pagkatapos direktang pumasok sa bulwagan ng atek, sinabi ni Yao Guang, hiniling ni Lord Yun sa iyong dalawang kaibigan na maghintay sa bulwagan. Paano kung sundan mo ako para makita si Master Ying? Natural na alam ni Yang Yian na ang taong matatawag na unang master ng First Divine Workshop ay natural na hindi isang ordinaryong tao. Hindi banggitin ang pagkakakilanlan ng isang master ng First Divine Workshop, ang kanyang paglilinang lamang ay maaaring napakataas. Si Yao Guang ay tila nakikipag-ayos, ngunit sa katunayan siya ay magalang lamang. Siya ay hindi isang taong hindi makatwiran, at hindi rin siya isang taong mahiyain. Tumanggaw siya at sinabing, okay, pero pwede ko bang itanong, nakalabas na ba tayo sa black market? Nasaan na tayo? Hindi alam, isang gabi na ang lumipas sa black market, at ngayon ay araw na. At least alam niya kung nasaan sila. Lord Yun, huwag kang mag-alala, nasa Tiancheng pa tayo. Ito ay isang bahay sa East City ng Tiancheng. Ito ay pag-aari ng ating First Divine Workshop at ang tirahan ng ating First Divine Workshop Master Ying Mingjun. Lord Yun ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sabi ni Yao Guang. Kung ganoon, mangyaring hilingin kay Manager Yao Guang na manguna. Tayo na at makilala si Master Ying. Noon lamang nalaman ni Yang Yiu mula kay Yao Guang na ang pangalan ng Master ng First Divine Workshop ay Ying Mingjun. Pakiusap. Inutusan ni Yang Yiu ang asawa ng kanyang amo at si Pan Wuji, at sinundan si Yao Guang hanggang sa ikatlong palapag. Kailan? Dumating sila sa unang pinto ng koridor, huminto si Yao Guang, ngunit winagaway ang kanyang kamay upang iwaksi ang banal na liwanag na tumatakip sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Natigilan si Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na si Yao Guang ay magpapakalat ng banal na liwanag upang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang tumangala siya, nalaman niyang si Yao Guang ay talagang isang napakagandang babae. Mukha siyang nasa 20s. Ang maselang bahagi ng mukha niya ay parang isang gawa ng sining. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade at tila marupok.
Ang kanyang malalaking matubig na mata ay nagpapakita ng katalinuhan at espiritu. Matalino ang mga mata niya na parang nakakapagsalita. Saglit siyang natigilan. Ngunit ngumiti si Yao Guang. Ang ngiting ito ay nagparamdam kay Yang Yiyo na ang liwanag sa paligid niya ay lumabo, at siya ay naging isang nakasisilaw na perlas. Huwag kang magtaka, Lord Yun. Ito ay hindi black market. Ito ang teritoryo ni Master Ying. Hindi siya mahilig magtago ng mga bagay-bagay. Dapat mo ring tanggalin ang banal na liwanag at makipag-usap ng harapan. Hindi mahilig magtago si Master Ying ng mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, hindi mabubulok ang iyong hitsura. Sinabi ni Yao Guang ang mga salitang ito nang may seryosong mukha. Ngunit si Yang ay lubos na naakit sa kagandahan ni Yao Guang sa sandaling ito. Ito ang pinakamagandang diyosa na nakita niya mula noong dumating siya sa God Realm. Ang pinakamahalagang bagay ay nalaman ni Yang Yiyo na walang marka ng Celestial Clan sa noo ni Yao Guang, na nangangahulugan na siya ay mula sa God Clan. It's just that the aura was obscured at hindi niya makita kung ano ang cultivation ni Yao Guang. At saka, nahihiya siyang direktang tumingin sa kanyang cultivation. Lord Yun. Nang makitang hindi tumugon si Lord Yun, tumawag muli si Yao Guang. Napangiti na lang siya sa nakakatuwang tingin ni Yang Yiyo na nakatitig sa kanya at hindi niya akalain na tao siya. Maraming tao ang may katulad na mga mata nang makita nila ang kanyang hitsura. Alam ko. Dahil nagambala ng nakangiting boses ni Yao Guang, medyo napahiya si Yang. Pagkaraan ng maraming taon, nakita niya ang sarili niyang namumula, ngunit winigiway niya ang kanyang kamay upang alisin ang banal na liwanag na tumatakip sa kanyang mukha. Mabilis din niyang iniwas ang tingin sa mukha ni Yao Guang. Hindi, pasensya na. Kung tutuusin, sinabi ito ni Yang, at siya mismo ay hindi alam kung bakit niya ito nasabi. Nakita ni Yao Guang ang bahagyang pulang mukha ni Yang Yian, at nakaramdam ng kawili-wili sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking namumula sa kanyang harapan. Ang mga taong nakita niya noon ay walang katulad na ekspresyon sa Panginoong Yun na ito. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba sa kanyang puso. Sa totoo lang, medyo curious na siya sa Lord Yun na ito sa simula pa lang. Now that she saw his true face, mas lalo rin siyang napatingin sa kanya. Hindi niya akalain na malaking kalbo pala ang ulo nito, dagdag pa ang mahabang coat na kulay pula. Nagulat siya sa unang tingin, pero sa pagkakatingin sa kalbo nito ay hindi niya maiwasang mapangiti. Anong problema? Hindi ako maganda kung kalbo ang ulo. Si Yang ay isa ring taong nakaranas ng maraming alon. Mabilis siyang bumalik sa katinoan. Matapos kumalma, bumalik siya sa normal na ekspresyon. Nang makitang tumatawa si Yao Guang, natural niyang alam na tinatawanan nito ang kanyang kalbo, ngunit nagtanong ito na may halong panunuya. Hindi, okay lang, sige sumama ka sa akin. Ngayon ay si Yao Guang naman ang nakaramdam ng hiya, at mabilis siyang tumalikod at kumatok sa pinto. Lolo Ying, nandito ako. Napakabait ng boses ni Lolo Ying. Naunawaan na ngayon ni Yang Yiyo na tila may malapit na relasyon sina Yao Guang at Master Ying. Babae Yao Guang, pasok ka, isang matanda ngunit malakas na boses ang tumunog mula sa loob, at pagkatapos ay automatikong bumukas ang pinto. Sa paningin ay isang bulwagan na halos 100 metro kwadrado, na may mga inscription na pumupuno dito at ang banal na liwanag ay kumikislap. Nakatalikod sa kanila ang isang matandang lalaki na may puting buhok na may kulay abong balabal, winuwagayway ang kanyang mga kamay sa gitna, ngunit kinukurot niya ang mga mahika gamit ang kanyang mga kamay. Isang daloy ng banal na liwanag at kapangyarihan ng mahika ang lumabas sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yiyo ang mga kamay ng matanda na naglabas ng mahigit 3,000 hand seal at magic spells. Sa harap ng matanda ay isang banal na tebak na kumikislap, at sa paligid niya ay ang banal na apoy na umaalingaw-ngaw, nagtitipon ngunit hindi nagkakalat. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang puso, Guru, ito ay isang master. Bagamat hindi niya naiintindihan ang paraan ng pagpino ng mga armas sa God Realm, nakikita pa rin niya ang mga simpleng basic ng alchemy at alchemy. Ang matandang ito ay aktwal na nagpagalit sa banal na espada ng 3,000 beses sa 3 paghinga, at ang kanyang paraan ng pagtemper ay natatangi din, na nagpakinang sa mga mata ni Yang Yiyo. Hindi umimik si Yao Guang, at tahimik na tumayo sa pintuan, hindi iniistorbo ang matandang lalaki na nagpino ng mga sandata. Si Yang Yiyo ay nakatayo sa likuran niya, matamang nanunood, at naramdaman niya na mayroon siyang kaunting kaliwanagan. Magaling siyang magpino ng mga table tasks, ngunit hindi niya alam kung paano magpino ng mga table tasks sa God Realm. Ngayon ay nakita niya ang matandang lalaki na nagpino at nag-aayos ng mga sandata, at mayroon siyang karanasan sa sarili. Ang pundasyon ng pagpino ng mga armas at alchemy ay temperament. Ngayon ay bukas na ang kanyang isipan at tuwang-tuwa. Siya, walang lakas ng loob na magsalita, nanood lang. Nalutas din ang ilan sa mga kalituhan sa kanyang puso tungkol sa pagpino ng mga table tasks at temperament, at pakiramdam niya ay marami na siyang natamo. Kabanata 2572 Pagkakaibigan ng iba't ibang panahon. Tila sinadya ng matanda, at medyo mabagal ang kanyang mga galaw, at sunod-sunod na naglabas ng mga hand seal. Sa ganitong paraan, lumipas ang isang araw at isang gabi. Sa ikalawang araw, sa isang putok, natapos ng matanda ang kanyang trabaho,
at ang banal na espada ay kumikinang ng maliwanag, na gumawa ng umaatungal na espada na umawit. Iniunat ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang banal na espada sa kanyang kamay. Ang banal na liwanag ay napigilan, at ang pag-awit ng espada ay tumigil. Binabati kita, Lolo Ying, sa pagpino ng isa pang banal na sandata. Ng antas ng Divine Emperor. Pagkatapos ay humakbang si Yao Guang at bumati ng nakangiting umiling ang matanda at ngumiti. Ito ay isang banal na espada lamang ng antas ng Divine Emperor, hindi dapat banggitin, ito ay hindi isang magic weapon o isang makalangit na sandata. Hindi, Lolo Ying, kung pinuhin mo ang isang banal na sandata, ito ay magiging isang pinakamataas na antas ng banal na sandata sa antas ng Divine Emperor. Walang ibang master ng pagpipino na katulad mo sa buong God Realm. Matamis at puno ng papuri ang mga salita ni Yao Guang, at medyo malambot ang tenga ni Yang Yiu. Dalawang salita maganda. Ang matandang lalaki, o ang master ng pagpino ng armas, si Ying Mingjun, ay umiling at nakangiting sinabi, kung hindi ko mapino ang isang banal na sandata ng Heavenly Dao Realm, hindi ako kailanman magiging master ng pagpino ng armas. May pakiramdam ng pagpupursige sa kanyang mga salita, na naging dahilan ng paggalang ni Yang Yiu. Sa oras na ito, lumingon si Ying Mingjun at tumingin kay Yang Yiu at nakangiting nagtanong, Bata, nakita mo ba kung gaano karaming mga spell ang ginawa ko ngayon? Sinabi ni Yang Yiu nang hindi nag-iisip, ako ay bobo at nakakita lamang ng 9,800 spells, kung saan 6,800 ay quenching spells at 3,000 ay civil at military fire control spells. Casual na tanong ni Ying Mingjun dahil natural niyang nararamdaman na pinagmamasdan siya ni Yang Yiu na pinipino ang armas. Hindi niya inaasahan na maipapaliwanag talaga ng batang ito. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, to be precise, there are 12,800 spells, which 3,000 of divine power spells, used to stabilize the divine fire. Nahiya si Yang Yian nang marinig niyang nagsalita si Ying Mingjun. Naisip niya na matamon siyang nanunood at dapat ay nakita niya ito ng malinaw. Kahit na may mga pagkakaiba, ang pagkakaiba ay magiging ilang dosin na lamang. Hindi niya inaasahan na mayroong ganap na 3,000 na pagkakaiba. Siya, nahihiyang sumagot, hindi gaanong alam ni Junior ang tungkol sa pagpipino ng armas. Nag-aral ako noon ng alchemy, ngunit gumana ito para sa iyo. Alchemy. Well, ito ay kapareho ng pagpino ng armas. Makakakita ka ng higit sa 9,800 mga galaw ng kamay, na napakahusay na. Puno ng papuri ang mga salita ni Ying Mingjun. Paglingon niya, ngumiti siya at tinanong si Yao Guang, ilan ang nakita mo, Yao Guang girl? Lolo Ying, pinagtatawanan mo ako. Alam mo na hindi ko naiintindihan ang pagpipino ng armas, pero higit 3,000 lang ang nakikita mo. Ipinakita ni Yao Guang ang mapanlokong ugali ng isang batang babae sa sandaling ito. Ngunit muli, natigilan si Yang. Ang babaeng ito ay simpleng mamamatay tao. Siya ay kalmado, cute, kaakit-akit, matalino at kaibig-ibig. Mahirap para sa sinuman na labanan ang kanyang ugali. Hahaha, napakatalino mo, ngunit hindi mo nais na pumunta sa paraan ng pagpino ng mga armas. Masigasig ka sa paraan ng negosyo. Sinabi ni Ying Mingjun na may ilang mga reklamo mula sa mga matatanda hanggang sa nakababatang henerasyon. Nagpatuloy si Yao Guang, Lolo Ying, naghahanap ka ng kapalit. Hindi ba't may henyo sa harap mo? Nakikita niya ang higit sa 9,000 mga galaw ng kamay, na mas mahusay kaysa sa akin. Sinulyapan ni Yao Guang si Yang Yiu habang nagsasalita. Talagang nabigla siya. Hindi ko inaasahan na makikita ni Yang Yiu nang malinaw ang 9,800 hand gestures ni Lolo Ying. Masasabing gifted siya. Mas alam niya ito sa paglipas ng mga taon. Matagal nang naghahanap ng kahalili si Lolo Ying, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nagustuhan. Ngayon, ang pagganap ni Yang Yiu ay tila babagay sa panlasa ng matanda. Alam na alam ni Yao Guang na kakaiba ang personalidad ng matanda at bihirang pumuri ng tao. Ang kanyang mga salita kay Yang Yiu ay isang mahusay na papuri. At para sa kanya, dahil gusto niyang magkaroon ng relasyon kay Yang Yiu, isang magandang pagpipilian na hayaan si Lolo Ying na makita si Yang Yiu. Kaya sinabi niya ito. Sa oras na ito, si Ying Mingjun ay isang matalinong tao na natural na naiintindihan niya ang iniisip ni Yao Guang. Tumingin siya kay Yang Yiu at sinabi, dahil sanay ka sa alchemy, paano kung maupo tayo at pag-usapan ito? Matapos marinig ito, tuwang-tuwa si Yang Yiu. Bagay na hindi niya maaaring hilingin. Nagmamadali niyang sinabi, natural na isang pagpapala para sa junior na makakuha ng gabay mula sa nakatatanda. Mas mabuting sumunod kaysa maging magalang. Paanong hindi niya nakikita na sina Yao Guang at Ying Mingjun ay balak makipagkaibigan sa kanya? Natural na masaya siya tungkol dito. Ngayong lumalaki na ang God Realm, alam niya na ang alchemy ay kailangang-kailangan. At ang master ng pagpino sa harap niya ay halatang may kakayahang tao. Kung makukuha niya ang kanyang patnubay, tiyak na malaki ang maitutulong nito sa kanya sa pagpatay at pagkontrol sa apoy. Siyempre, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa mga benepisyo ng alchemy sa hinaharap. Ang kanyang alchemy, o quenching, etc. Vision and means, etc. ay nasa antas pa rin ng fairy world. Naturally, hindi niya naiintindihan ang pagsusubo at pagkontrol ng apoy sa God Realm, at alam niyang hindi ito magiging katulad ng sa mundo ng mga engkanto.
Hangad ko ito. Binago ng matandang lalaki ang kanyang pangalan mula sa maliit na lalaki sa maliit na kaibigan. Tila nakilala niya siya, o talagang pinaboran siya, o minahal ang kanyang talento. Hindi ko inaasahan ito. Tapos pumunta yung dalawa sa gilid at umupo. Una, tinanong ni Mingjun si Yang Yiyo tungkol sa kanyang pag-unawa sa pagkontrol ng apoy at pagsusubo sa saloobin. Si Yang Yiyo ay hindi magalang at sinabi sa kanya ang paraan ng pagsusubo ng Kijen Dandao na kanyang isinagawa at ang kanyang karanasan sa alchemy at pagkontrol sa sunog ng walang reserbasyon. Isang bagay na napakalinaw sa kanya ay na ang pangunahing punto ng Kijen Dandao ay ang pagsusubo. Maaaring ito ang tanging paraan sa mundo ng engkanto, ngunit maaaring hindi ito ang kaso sa God Realm. Maaaring wala ito, dahil ang lahat ng nasa God Realm ay ang pinakamataas na batas, at iba pa. Kaya wala siyang itinago para makuha ang patnubay ni Ying Mingjun. Sa puso niya, gusto rin niyang subukan ang lalim ni Ying Mingjun. Dahil alam niya na si Chijun Dandao ay hindi na angkop para sa mga batas ng God Realm pagkatapos magalit hanggang sa wakas. Ang paglilinang ng anumang paraan ay alinsunod sa dakilang Dao at sa mga batas ng langit at lupa, ang mga tuntunin, kapangyarihan, mga katangian, at iba pa. Ay malinaw na hindi angkop sa God Realm. Napakalinaw niya tungkol sa mga kahinaan ni Chijun Dandao, at nakadepende ito sa kung paano sila sasagutin ni Ying Mingjun. Naturally, mauunawaan mo kung ang master ng pagpino ng armas na ito ay isang pangalan lamang para sa wala. Ang sinabi mo tungkol sa pagsusubo ay kawili-wili, ngunit ito ay isang maliit na pamamaraan. Kung tungkol sa pagkontrol ng apoy, ito ay medyo mahina. Una sa lahat, pag-usapan natin ang paraan ng pagsusubo. Ang batayan ng iyong pamamaraan ng pagsusubo ay ang sunod-sunod ng 5 elemento. Ito ang pinakamalaking kalamangan, ngunit ito rin ay isang kahinaan. Upang may sigawa ang iyong pamamaraan ng pagsusubo, kailangan mong kontrolin ang tuwirang 5 elemento sa isang napakalaking antas ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng pagsusubo ay nadagdagan ng 5 beses, na pambihira din. Gayunpaman, kakaunting tao ang makakamit ang sukdulang balanse ng 5 elemento at ang pag-synchronize ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit maaari itong bahagyang mabago, at marahil ito ay maaaring maging isang napakahusay na paraan ng pagsusubo. Maaari kong subukan ito mamaya. Aking kaibigan, mangyaring sumali sa amin at sabay nating kumpletuhin ang pagbabago. Nagtataka ako kung handa kang hayaan akong baguhin ang paraan ng pagsusubo. Sa oras na ito, seryosong nagsalita si Ying Mingjun at seryosong nagtanong kay Yang Yiyu para sa kanyang opinyon. Nang marinig ni Yang Yiyan na sinabi ito ni Ying Mingjun, alam niya na talagang may kakayahan ang matandang ito. Itinuro niya ang mga kahinaan at kalakasan ng paraan ng pagsusubo ni Kijen. Noong siya ay nasa mundo ng engkanto, naranasan niya ang problemang ito, ngunit siya ay isang exception. Ang balanse ng 5 elemento ay madali para sa kanya, ngunit noong pinipino niya ang elixir, ang kanyang kaluluwa ay natupok ng labis. Ngayong sinabi ni Ying Mingjun na maaari niyang subukang baguhin ang pamamaraang ito, natural na gusto niya ito. Bukod dito, hiningi ni Ying Mingjun ang kanyang opinyon pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa paraan ng pagsusubo ni Kijen ng elixir. Siya ay isang maginoo, na naging dahilan para mas nagustuhan siya ni Yang Yian. Kung ito ay ibang tao, maaaring hindi siya kumusta at gagamitin ito pagkatapos makuha ang paraan ng pagsusubo ni Kijen ng elixir, ngunit si Ying Mingjun ay seryosong humingi ng kanyang opinyon at sinabi na silang dalawa ay magbabago at makipag-usap ng magkasama. Isa itong malaking paggalang sa kanya. Mabilis niyang sinabi, likas na handang-handa si Junior, at gugustuhin ko ito. Kung mapapabuti ko ang pamamaraang ito ng pagsusubo, ito ay isang pagpapala. Junior, salamat sa senior. Huminto si Ying Mingjun at nagsabi, kung kailangan kong magpasalamat sa iyo, dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Bagamat ang iyong paraan ng pagsusubo ay isang maliit na pamamaraan ng pagsusubo, ito ay nagbigay daan sa akin upang makakita ng isang bagong paraan ng pagsusubo. Natatakot ako na pagkatapos na ito ay ma-neutralize sa pamamaraan ng pagsusubo na aking pinagkadalubhasaan, ito ay gagawing ang aking paraan ng pagdadalisay ng sandata ay mapupunta sa mas malalim na antas. Ito ay kapalaran na tayo ay magpasalamat sa isa't isa. Kung kayo ay natural na magpasalamat. Payag, paano kung tawagin kitang kapatid? Natigilan si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na ang matandang ito ay magiging malaya at madali. Pagkatapos magmuni-muni, ngumiti siya at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, kumusta? Kapatid na Ying, hindi napigilan ni Yang Yiyo at matatas itong sinabi. Anyway, isa rin siyang malaya at madaling tao. Okay, narinig kong tinawag ka ni Yao Guang na Lord yun, kaya kuya yun ang itatawag ko sa iyo. Isang masayang bagay sa buhay ko na ikaw at ako ay maaaring maging magkaibigan anuman ang edad ngayon, hahaha, tawa ng tawa si Ying Mingjun at nasa mabuting kalooban. Kabanata 2573 Yun Jun Temperem. Ang matanda at ang bata ay nagchat at naging malapit na magkaibigan, na tinatawag ang isa't isa na kapatid at nakababatang kapatid, na ginawa Yao Guang sa gilid ng lumo. Ang kanyang henerasyon ay bumaba ng 2 henerasyon sa harap ni Yang Yiyo. Gusto niyang sabihin ito, ngunit nagpigil siya matapos makita si Ying Mingjun at ang kalbong yun na masiglang nag-uusap.
Naging matalik na magkaibigan din sina Yang Yeo at Ying Mingjun, bagamat hindi sila gaanong magkakilala, nakakapag-usap sila ng maayos. Nalaman niya na si Ying Mingjun ay hindi isang pedantic na tao, at hindi siya isang taong masunurin sa panuntunan. Sa halip, sila ay magkatugma at natural na naging magkaibigan, at sila ay napakasaya. Pagkatapos ang komunikasyon sa pagitan ng matanda at kabataan ay pumasok sa isang mas malalim na antas. Itinuro ni Ying Mingjun ang mga pagkukulang ni Yang Yeo sa pagkontrol ng sunog at itinuro kay Yang Yeo ang kanyang karanasan sa pagkontrol ng sunog. Binuksan nito ang mga mata ni Yang Yeo. Tinanong din ni Yang Yeo ang mga tanong sa kanyang puso, at masasagot sila ni Ying Mingjun. Sa huli, sinabi ni Ying Mingjun ang tungkol sa pamamaraan ng pagsusubo na kanyang pinagkadalubhasaan, at isinama ang pamamaraan ng pagsusubo ng Kijan sa Yang Yian. Ang matanda at ang mga bata ay nagtatak sa isa't isa, at si Yang Yian ay madalas na may ilang hindi makatutuhanang mga ideya, ngunit maaari nilang bigyan si Ying Mingjun ng maraming inspirasyon. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na si Ying Mingjun ay masyadong nahuhumaling, at siya ay nakarating sa isang dead end sa paraan ng pagpino mag-isa at hindi na makabalik. Ang kanyang hitsura ay nakatulong kay Ying Mingjun na buksan ang direksyon ng kanyang iniisip. Ang ilang mga ideya ay maaaring magpabalik-balik kay Ying Mingjun, salamat sa solidong pagsasanay ni Ying Mingjun sa paraan ng pagpino. Siya ay isang inspirasyon lamang at hindi gumawa ng anumang mga pagpapabuti sa pagsusubo. Lahat ay pinaandar ni Ying Mingjun. Ngunit sa kabilang banda, malaki ang nakinabang ni Yang Yian. Sa paraan ng pagpino, iminulat niya ang kanyang mga mata, na parabang dinala siya ni Ying Mingjun sa isang bagong mundo. Pinakamabilis na lumipas ang oras sa talakayan. Walang kamalay-malay, nakaupo at nag-usap sina Yang Yian at Ying Mingjun, at lumipas ang isang araw upang mapabuti ang paraan ng pagsusubo. Ngunit natapos din ito sa wakas. Hahaha, kapatid na yon, nagtagumpay tayo. Ito ay isang lukso pasulong sa paraan ng pagsusubo. Nararamdaman ko na balang araw ay mapupuno ko ang isang banal na kasangkapan ng Heavenly Dao Realm mula sa Heavenly God Realm, si Ying Mingjun ay kasing saya ng isang bata. Lahat ito ay dahil sa iyong malalim na tagumpay sa pagpino, kapatid na Ying. Hindi ako nang ahas na tanggapin ito. Sa halip, binabati ko si Brother Ying. Masaya rin si Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang hinangaan niya ang matandang ito at ganap na binago ang paraan ng pagsusubo. Hindi, gumawa ka ng isang kailangan na kontribusyon. Kung wala ang iyong pagtukoy sa paraan ng pagsusubo ng Kijan at kung wala ang iyong mga ideya para sa akin, hindi ko ito matagumpay na mabago sa ganoong kaikling panahon. Kapatid na yun, hindi mo dapat sabihin yan. Siya nga pala, ngayong matagumpay na nabago ang paraan ng pagsusubo, nakaisip ka ng isang pangalan. Si Ying Mingjun ay walang anumang pagmamataas, ngunit sinabi ang mga salitang ito ng taos-puso. Alam din ni Yang Yian na hindi si Ying Mingjun ang uri ng taong mapagpanggap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, kung gayon, tawagin natin itong Yunjun Quencheng. Naisip niya na mas memorable ang pagkuha ng dalawang pangalan. Si Yun ay siya, si Jun ay si Ying Mingjun, at higit pa kay Kijan. Yunjun Quencheng. Bulong ni Ying Mingjun sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsabi, okay, walang mas magandang pangalan kaysa dito, sandali. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Ying Mingjun ng isang banal na tableta at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang banal na liwanag mula sa kanyang mga kilay ang pumasok sa banal na tableta, at pagkatapos ay iminulat ni Ying Mingjun ang kanyang mga mata at iniabot ang banal na tableta sa kanyang kamay kay Yang Yeo, na nagsasabing, Brother Yun, naitala ko na ang paraan ng Yunjun Quencheng na katatapos ko lang na perpekto sa banal na tableta. Bilang karagdagan, mayroon ding paraan ng pagkontrol ng apoy, at ang aking mga pamamaraan at karanasan sa pagdadalisay sa iyo sa loob ng maraming taon, at iba pa. Alchemy, ngunit pinapatay ang lahat ng paraan upang bumalik sa isa, umaasa akong makakatulong ito sa iyo. Tuwang-tuwa si Yang Yeo, ngunit hindi siya tumanggi, dahil kailangan niya ito, at tinanggap ang banal na tableta upang pasalamatan siya. Ngunit sa susunod na sandali, muling naisip ni Ying Mingjun at sinabing, ang dalawang artifact na ito ay ibinibigay din sa iyo. Casual lang itong ginawa, bilang isang regalo para sa pagkikita. Tiningnan ni Yang Yeo ang dalawang artifact, ang isa ay ang Divine Sword na ginawa lang, at ang isa ay isang napakagandang hairpin. Tatanggi sana si Yang Yian, ngunit pagkatapos niyang makita ang dalawang artifact, agad niyang naunawaan na hiniling sa kanya ni Ying Mingjun na gumawa ng pabor dahil naghihintay pa rin sina Chanji at Pan Wuji sa lobby sa unang palapag. Sa kanyang opinyon, tila alam ni Ying Mingjun ang lahat ng nakita niya sa black market ngayon. Hindi nakakagulat na isipin ito. Si Ying Mingjun ang unang tagapaglinis ng armas ng First God Workshop, at sinasabing nasa level siya ng Lord of Heaven. Ang gayong makapangyarihang magsasaka ay natural na isang mataas na opisyal ng First God Workshop. Hindi naging mahirap para sa kanya na malaman ang nangyari sa black market. Salamat, Kuya Ying. Kinuha ni Yang Yian ang dalawang artifact at naghanda na ibalik ito kina Chanji at Pan Wuji. Pag magalang ka ulit, papagalitin kita, haha, natatawang sabi ni Ying Mingjun. Okay, kung gayon hindi ako magiging magalang. Bagamat isang araw pa lang magkakilala ang dalawa, masaya silang nag-usap at pakiramdam nila ay pinahahalagahan nila ang isa't isa at huli na silang nagkita.
Pagkatapos ay sinabi ni Ying Mingjun, narinig ko mula kay Yao Guang na si Brother Yun ay may anumang baluti na kailangan kong ayusin. Oo, Lolo Ying, binati na kita dati. Dinala ko si Lord Yun para makita ka. Hindi ko akalain na magiging malapit na kayong magkaibigan kahit anong edad sa sandaling magkakilala kayo. Hindi man lang negosyo ang pinag-usapan. Nagsalita si Yao Guang sa maasim na tono, na parang sinisisi si Ying Mingjun sa pagpapababa sa kanyang henerasyon at pagrereklamo na sinamantala siya ni Yang Yio. Parehong narinig ni na Yang Yio at Ying Mingjun ang asim sa mga salita ni Yao Guang, at nagkatinginan sila at nagtawanan. Natawa si Ying Mingjun at sinabing, mag-usap tayo tungkol sa sarili nating mga bagay. Ako, isang matanda, ay hindi makikialam sa mga bagay sa inyong dalawa, hahaha. Ito ay puno ng kalabuan, na nagpapula kay Yao Guang, ngunit si Yang Yio ay labis na napahiya at nagkunwaring hindi ito narinig. Pero dapat may sinabi siya. Kung hindi niya naging matalik na kaibigan si Ying Mingjun anuman ang edad, maaaring hindi niya ito sinabi, ngunit ngayon ay kailangan niyang sabihin, at syempre hindi niya ito sasabihin ng lubusan. Sa pagpapatuloy ng mga salita ni Yao Guang, sinabi ni Yang Yio sa kanya, Miss Yao Guang, dapat mo akong tawaging Yanze. Ang pangalan ko ay Yang Yio. Parang ang awkward na tawagin akong Lord Yun sa lahat ng oras. Sinabi ni Yang Yio ang kanyang tunay na pangalan sa harap ni na Yao Guang at Ying Mingjun. Ang pangalang ito ay pinili ng Heavenly Clan's Emperor Wuzhen para alisin ang anak ng dakilang kapigatian. Ngayon ay sinabi niya kina Yao Guang at Ying Mingjun upang matapos nilang malaman ang kanyang pagkakakilanlan, maaari silang magpasya ng may kumpiyansa kung makikipag-ugnay sa kanya o hindi, at hindi ito maituturing na kasinungalingan. Ayaw niyang lokohin si Ying Mingjun, dahil malapit na kaibigan talaga ang traitor sa kanya ni Ying Mingjun, at ramdam niya iyon. Ang pinaka-ayaw niyang dein ay ang damdamin at tiwala sa pagitan ng magkakaibigan. Tungkol naman sa anak ng malaking sakuna, hindi niya masabi ng malinaw, dahil ayaw niyang magdulot ng gulo sa kanyang sarili, at ayaw niyang magdawat ng iba. Napataas ang kilay ni Yao Guang, ngunit sinabi niya, okay, kung gayon ay tatawagan kitang Yanzi, at ang tunay kong pangalan ay Yao Guang. Opisyal na silang dalawa na magkakilala. Siyempre, alam ni Yang Yian na may relasyon si Ying Mingjun sa kanya, kung hindi ay hindi magpapakita si Yao Guang ng pagiging malapit sa kanya. Okay, Yao Guang girl, bumaba ka at batiin ang mga kaibigan ni Brother Yun, at kakausapin ko si Brother Yun tungkol sa pag-aayos ng armor. Sabi ni Ying Mingjun. Malinaw na ito ay para paalisan si Yao Guang, ngunit hindi nagalit si Yao Guang at lumabas ng silid, dahil alam niya na ito ang tuntunin ni Ying Mingjun. Walang sino mang humiling kay Ying Mingjun na pinuhin ang isang banal na sandata ay makikipag-usap kay Ying Mingjun ng mag-isa. Ang unang Divine Workshop ay hindi makikialam at hindi kukuha ng anumang mga benepisyo. Ito ay ganap na nakasalalay sa sariling kalooban ni Ying Mingjun. Ito ang kapangyarihan ni Ying Mingjun bilang unang master ng pagpino ng mga artifact sa First Divine Workshop. Pagkaalis ni Yao Guang, tumingin si Ying Mingjun kay Yang Yio at sinabing, Brother Yun, sabihin mo sa akin kung anong armor ang gusto mong ayusin. Hanggat kaya ko ito, tiyak na aayusin ko ito sa pinakamagandang kondisyon para sa iyo. Ayaw ni Yang Yio na ang armor ng Dark Demon King sa kanyang kamay ay makilala ng ikatlong tao, at masaya siyang makitang umalis si Yao Guang. Matapos marinig na nagsalita si Ying Mingjun, inilabas ni Yang Yio ang armor ng Dark Demon King. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, lumitaw ang armor ng Dark Demon King sa harap ni Ying Mingjun. Sa susunod na sandali, tumalon si Ying Mingjun mula sa kanyang upuan at bumulalas, isang makalangit na artifact ng armor. Nakangiting tumanggaw si Yang Yio, ngunit hindi nagsalita, ngunit muli niyang ikanaway ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pares ng kuko ng Dark Demon King. Heis! Ano ito? Nang makita ni Ying Mingjun ang pares ng matutulis na itim na kuko, napabuntong hininga siya. Sinabi ni Yang Yio, Brother Ying, ito ang armor at isang pares ng claws na nakuha ko ng nagkataon. Hindi ko alam ang kanilang partikular na pinanggalingan. Sana lang ay maaari mong ayusin ang armor ayon sa aking mga kinakailangan at i-fine ang pares ng claws sa armor gloves. Mayroon akong mga paraan ng pag-aayos at pagpino dito, maaari mo munang tingnan. Kabanata 2574, Paghihiganti magkasama. Sabay tayong maghiganti. Matapos basahin ang repair magic card na ibinigay ni Yang Yio, si Ying Mingjun ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi napigilan ni Yang Yio na magtanong, paano ito, maaari bang ayusin ito ni Brother Ying? Si Ying Mingjun ay pinutol ni Yang Yio, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan at nagsabi, sa totoo lang, kung walang plano sa pagkukumpuni na ibinigay mo, wala talaga akong tiwala sa pagkukumpuni ng Heavenly Dao level na armor, lalo pa ang pagsasama nitong pares ng Heavenly Dao level na malalakas na kuko sa armor, ngunit siguradong may plano ako sa pagkukumpuni at pagre-refine. Ang pamamaraang ito ay tila isang sinaunang paraan ng pagpino at pagkukumpuni na nawala noong huling panahon. Sa totoo lang, masyadong mahalaga sa akin ang paraan ng pag-aayos na ibinigay mo. Ang pagmaster sa pamamaraang ito ay hindi na magiging isang mahirap na gawain upang pinuhin ang isang artifact sa antas ng Heavenly Dao. Kuya Yun, hindi ko talaga alam kung ano ang ipapalit sa iyo sa katumbas na halaga.
Si Yang Yiyu ay walang gaanong interes sa paraan ng pagpino, kaya hindi niya alam na ang sekretong paraan ng pag-aayos ng armor na iniwan ni Bai Xiaosheng ay napakahalaga sa bibig ni Ying Mingjun, ngunit ito ay masyadong mahalaga at hindi mabibili. Alam niyang gagana lamang ito kung nasa kamay ng isang taong nangangailangan nito. Nakikinig sa emosyonal na mga salita ni Ying Mingjun, ngumiti siya ng mapait at sinabi, Kuya Ying, sinasampal mo ako sa mukha, hindi ba? Matalik na magkaibigan tayo, at pinag-uusapan mo pa rin ito. At saka, kung aayusin mo ang aking baluti, ibibigay ko sa iyo ang Magic Stone, kaya hindi ba ito ay isang perpektong offset? Ngunit ang halaga ng pamamaraang ito ay hindi matataya. Gusto pang magsabi ni Ying Mingjun, ngunit pinutol siya ni Yang Yiyu at sinabing, Brother Ying, ano ang napala ko sa iyo ngayon? Huwag mo nang isipin ito, tulungan mo akong ayusin ang armor ko sa lalong madaling panahon. Nang makita ang determinasyon ni Yang Yiyu, hindi na nagsalita pa si Ying Mingjun, at sumang-ayon sa lahat, ngunit naalala niya ang pabor ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Para sa kanya, na nahuhumaling sa paraan ng pagpino ng mga armas, ang paraan ng pag-aayos ay talagang hindi mabibili. Kung hindi niya mabayaran si Yang Yiyu, hindi siya mapapanatag. Siya. Maaalala lang ito pansamantala, iniisip na bawiin ito kay Yang Yiyu sa hinaharap. Sumunod, sinimulan niyang ayusin ang mga armas na nagpapadalisay. Si Yang Yiyu ay umalis sa silid pagkatapos umalis sa Abyss Mysterious Water. Ayaw niyang istorbohin si Ying Mingjun at nainas siya sa pagpino ng mga armas. Nasa bulwagan pa rin ang asawa ni Chanji Master at si Pan Wuji, kaya pupuntahan niya sila. Bumaba si Yang Yiyu at nakita niya si Pan Wuji na nakaupo sa isang sulok, board, habang nagsasanay ang asawa ni Chanji Master. Hindi niya nakita si Yao Guang, kaya naisip niyang lumabas na ito. Panginoon ko! Nakita ni Pan Wuji si Yang Yiyu na bumababa at mabilis na bumangon. Maaari mong alisin ang banal na liwanag na tumatakip sa iyong mukha, sabi ni Yang Yiyu kay Pan Wuji. Siya at ang asawa ni Chanji Master ay nagkatikip pa rin sa kanilang mga mukha. Hindi nagtanong si Pan Wuji kung bakit at diretsyong dispersed ang divine light na tumatakip sa kanyang mukha. Nasaan si Manager Yao Guang? Casual na tanong ni Yang Yiyu. Lumabas siya, sabi ni Pan Wuji. Umupo ka. Kailangan nating maghintay. Sinenyasan ni Yang Yiyu si Pan Wuji na maupo. Madilim na ngayon, at hindi niya alam kung matatapos ba ni Ying Mingjun ang pag-aayos ng armor bukas ng umaga. Kaya lang niyang maghintay. Sa pagbabalik tanaw kay Master Chanji, naramdaman ni Yang Yiyan na lumalakas ang kanyang hininga, na inaasahan. Binigyan niya ito ng 3 patak ng tubig ng buhay upang pagalingin ang mga sugat nito, na natural na magpapaganda ng kanyang dugo. Gayunpaman, kung mas mataas ang antas ng dugo ng hayop, mas mabagal ang epekto nito. Ngayon, nakikita si Master Chanji na nagsasanay, ito dapat ang epekto ng tubig ng buhay. Pakiramdam niya ay nakabawi na ang hininga ni Master Chanji sa itaas na antas ng kaharian ng demonyong Diyos. Sinabi ni Master Chanji na ginamit niya ang ipinagbabawal na pamamaraan at ang kanyang kaharian ay bumagsak mula sa itaas na antas ng Diyos ng demonyo hanggang sa mas mababang antas ng Diyos ng demonyo. Ngayon, dahil sa kanyang tubig ng buhay, dahan-dahan siyang nakabawi sa itaas na antas ng kaharian ng demonyong Diyos, na inaasahan din. Originally, dapat ay gumaling siya nang kumuha siya ng tubig ng buhay, ngunit siya ay nasugatan, kaya nagsimula siyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Ngayon ay unti-unti na siyang nagpractice at nakabawi sa itaas na antas ng kaharian ng Diyos. Naniniwala siya na ang 3 patak ng tubig ng buhay ay makakapagpabagong muli ng dugo ng asawa ng amo. Siyempre, ang kontrol ng tubig ng buhay sa lahi ng demonyo ay hindi maiiwasan, na hindi isang bagay na maaari niyang kontrolin, ngunit ang kanyang orihinal na layunin ay iligtas ang asawa ng Panginoon, na naiintindihan, at hindi niya kailanman naisip na gamitin ang tubig ng buhay upang maimpluwensyahan ang asawa ng Panginoon. Hindi nagtagal, lumipas ang isang gabi at sumapit ang bukang liwayway. Nagising si Chanji, at ang kanyang cultivation level ay naibalik sa nakatataas na demonyong Diyos, at napabuti rin niya ang isang hakbang at naabot ang rurok ng nakatataas na demonyong Diyos. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Yang Yiyu. Kung ang asawa ng Master ay hindi nasaktan, ang kanyang antas ng paglilinang ay dapat na makalusot sa kaharian ng makalangit na Diyos. Ngunit ngayon ay hindi na masama na maabot ang tuktok ng itaas na makalangit na Diyos. Kahit papaano ay naka-recover na siya sa normal at napabuti ang isang hakbang. Congratulations, Master's wife, napabuti mo ang iyong cultivation level. Tumayo si Yang Yiyu at naglakad papunta kay Chanji, nakangiting bumati. Salamat sa pagkakataong ito, asawa ng Panginoon. Napangiti si Chanji nang walang gana. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay bahagyang napabuti, hindi siya maaaring maging masaya. Sa pag-iisip sa kanya na bunihag siya ng mga makalangit na tao, ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya, at mahirap lunukan ang hininga na ito. Ang marangal na 9-tailed celestial fox, na ngayon ay nasa God realm, ay naging isang 9-tailed divine fox. Ito rin ay isang kilalang lahi sa mundo ng mga banal na hayop. Angkop ba itong mahuli at i-auction sa black market? Ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Nakita ni Yang Yiyu ang pilit na ngiti ng asawa ng Master, ngunit nahulaan din niya kung ano ang nasa isip nito, at same time na sinabi, asawa ng guro,
huwag kang mag-alala, ang mga bastos na iyon ay hindi magtatagal, ang hiningang ito ng galit ay aalisin ng iyong disipulo. Magandang bata, huwag kang mag-alala tungkol sa mga gawain ng asawa ng Panginoon, ako na ang bahala dito. Ang Tiancheng ay isang lugar ng tama at mali, dapat kang umalis ng maaga. Nagmamahal pa rin si Chanji kay Yang Yio, at naiintindihan niya na gustong ilabas ni Yang Yio ang kanyang galit, ngunit alam niya ang lakas ng mga taong tiyan na iyon, kaya natural na hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Yang Yio. Ngunit alam ni Yang Yio na ang asawa ng master ay may sariling paraan, at tiyak na mahahanap niya ang mga umaresto sa kanya, at pagkatapos ay tiyak na babalik siya para sa paghihiganti. Ngunit hindi na niya hahayaang muling makipagsapalaran ang asawa ng amo. Hindi niya sinabi sa asawa ng kanyang amo ang tungkol sa impormasyong ipinahayag sa kanya ni Yao Guang. Nang makita ang determinadong hitsura nito, alam niyang hindi susuko ang mapagmataas na Divine Fox. Kung gayon, maaari rin niyang sabihin sa kanya ang impormasyong nakuha niya at ang plano upang ipakita ang kanyang saloobin. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yio sa asawa ng kanyang amo na si Chanji ang impormasyong nakuha ni Yao Guang at papatayin niya ang masamang pangkat. Pagkatapos magsalita, nang makitang sabik na tumanggi ang asawa ng Panginoon, pinutol siya ni Yang Yian at mariing sinabi, "Asawa ng guro, alam kong gusto mo akong hikayatin na huwag makialam, ngunit ako ang iyong disipulo, ang disipulo ng Panginoon. Yamang alam ko at nakatagpo ito, paano ako makakaiwas dito? At ngayong wala na ang master, bilang disipulo ng master, dapat kong ibahagi ang mga alalahanin ng master. Para sa akin, ikaw ang aking nakatatanda at aking kamag-anak, paano ko ito papansinin? At saka, I have the power to protect myself now, don't worry, I won't do anything reckless. That people are just a small team, I am sure to kill them, I won't do anything I'm not sure of, if you stop me and want to go alone, I will definitely not agree, or we can go together." Nakita ni Chanji na determinado si Yang Yian, ngunit alam din niya na walang silbi ang magsabi pa, at mapait na ngumiti, "Kalimutan mo na ito, ngunit hindi magagawa ang mga bagay, ayaw mong maging impulsive, alam mo ba? Asawa ni Master, huwag mag-alala, mayroon pa akong trump card, sigurado akong haharapin ang ilang Tian Shenzhen." Sa wakas ay ngumiti si Yang Yian nang makita niyang pumayag si Chanji. At hindi siya nagsinungaling, dahil sina Sanyan at Ameng ay talagang nasa antas ng Tian Shenzhen, at ang kanilang lakas ay tiyak na mas mahina kaysa sa Chanzhou Tian Shenzhen. Habang nag-uusap ang dalawa, ang boses ni Ying Mingjun ay nanggaling sa itaas, natupad ni Kuya Yon ang inaasahan, tapos na ang pag-aayos, akyat ka at tingnan. Nang marinig ang mga salita ni Ying Mingjun, tuwang-tuwa si Yang Yian. Ang pag-aayos ng armor ng Dark Demon King ay nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. "Asawa ni Master, maghintay ng ilang sandali. Babalik ako kaagad. Pumunta ka." Hindi alam ni Chanji kung ano ang ginagawa ni Yang Yian sa mga tao sa itaas, kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Ngunit isang bagay ang alam niya, ang disipulong ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang Panginoon, at ngayon ang kanyang paglilinang ay kapareho ng asawa ng kanyang Panginoon. Bamantong hininga siya sa kanyang puso, "Matanda, itong alagad mo ay mas mahusay kaysa sa iyo, mas responsable ka, nasaan ka?" Ang lumang bagay na sinasabi ni Chanji ay natural na si Yun Changxi. Pumunta siya dito sa isang pakikipagsapalaran para lang hanapin si Yun Changxi, ngunit sa ngayon, napagtanto niya na si Yun Changxi ay lumitaw sa direksyon ng Tiancheng. Sa kasamaang palad, tumakbo siya sa masamang gang at nahuli bago siya pumasok sa Tiancheng. Sa kabutihang palad, siya bumangga kay Yang Yian, isang disipulo, kung hindi, alam niyang magiging miserable ang kanyang katapusan. Kung iisipin ngayon, natatakot talaga siya. Ngunit mas nagpapasalamat si Chanji na tinanggap ng matanda si Yang Yiu bilang isang mabuting disipulo. Nagkaroon ng ginhawa sa pait. Kinasusuklaman ni Chanji ang mga masasamang tao na umaresto sa kanya at nangakong gagawin silang abo. Umakyat si Yang Yiu sa ikatlong palapag at itinulak ang pinto. "Kuya Yun, halika at tingnan mo. Kumpleto na ang pag-aayos. Ayon sa iyong kahilingan, ang pares ng Heavenly Dao Level Claws ay matagumpay na naisama sa armor. Ngayon ito ay isang kumpletong set, isang tunay na Heavenly Dao Level Armor. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay mayroon na akong tunay na Heavenly Dao Level Armor sa aking mga kamay, hahaha." Sumayaw si Ying Mingjun sa tuwa. Tumabi si Yang Yiu para tumingin, nagniningning ang kanyang mga mata. Kabanata 2575, Dark Armor. Malaki ang pagbabago ng armor ng Dark Demon King, na orihinal na itim at gutay-gutay. Sa oras na ito, sa mga mata ni Yang Yian, ang pangunahing kulay ay itim pa rin, ngunit ito ay naging madilim at kumikinang na kulay. Ito ay ibiniti ni Ying Mingjun at sinuspinde sa hangin, na nagpapakita ng buong hitsura nito. Ito ay natatakpan ng mga inscription, puno ng kabigatan at kataimtaiman, at kahit na may nakamamatay na aura. Tiningnan ito ni Yang Yian, ngunit mas nagustuhan niya ito. Ang pares ng mga kuko ng hari ng demonyo ay naging isang pares ng guwantes na nakasuot. Ang matutulis at mahahabang kuko ay pinanatili at ginawang guwantes. May mga inscription sa kanila, na malinaw na may lahat ng mga bonus. Sinabi ni Ying Mingjun, "Maaari mong subukang pinuhin ito."
Ganap kong pinino at inayos ito ayon sa plano sa pagkukumpuni at pagpino na ibinigay mo. Ang mga katangian ng hanay ng armor na ito ay dapat na napaka-espesyal, pangunahin ang mga katangian ng madilim na abenida. Hindi ko alam kung maipapakita mo ang mga katangian pagkatapos itong maisuot. Alam ni Yang Yian na ang mga salita ni Ying Mingjun ay talagang nagsasabi na ang iyong kasalukuyang paglilinang ay medyo mababa, at natatakot ako na hindi mo mailalabas ang kapangyarihan ng katangian ng set ng armor na ito. Alam ito ni Yang Yian at mapait na ngumiti sa kanyang puso, ngunit handa rin siya. Ito ay isang Heavenly Dao level armor. Mukhang mas malakas ito kaysa sa Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword ay nasa antas ng Diyos ng Batas. Salamat, Kuya Ying, pinasalamatan siya ni Yang Yian. Kung hindi dahil kay Ying Mingjun, hindi niya alam kung kailan niya maaaring linangin ang baluti. Siyempre. Bagamat inaayos ko ito, katumbas ito ng karanasan sa pagpino sa basic na armor ng Heavenly Dao at pagkakaroon ng karanasan. Sa susunod, maaari kong pinuhin ang isang tunay na artifact na antas ng Heavenly Dao. Dapat mong subukang pinuhin ito ng mabilis. Hinimok ni Ying Mingjun si Yang Yian. Puno din siya ng expectations. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang set ng armor na ito. Tumanggo si Yang Yian at sinimulan itong pinuhin. Pagkatapos ng kalahating oras ng pag-aalis ng dugo at pagkilala sa master, ang buong baluti ay madilim at naging isang stream ng liwanag na may hagong na tunog at lumitaw sa katawan ni Yang Yian. May nakasuot na sombrero, isang balabal, mga bote sa labanan, at guwantes. Ito ay isang kumpletong hanay ng baluti. Ang pangunahing kulay ng buong katawan ay itim, ngunit ang kapa ay madilim na pula, na mukhang isang kapa na may bahid ng dugo. May ulo ng hayop sa kap ng digmaan, na mukhang ulo ng leopardo. Naantig ang puso ni Yang Yio, maaaring ang tunay na anyo ng Dark Demon King ay isang itim na panther. Iniisip ito sa kanyang puso, pagkatapos na maisuot ang baluti, hinimok niya ang kanyang banal na kapangyarihan. Boss! Umuungol. Sa gitna ng hagong, isang dagandong ng hayop ang lumabas, mababa at malambing, kahit na may ilang panaghoy. Nagmula ito sa baluti, ngunit narinig ito ni Yang Yio bilang dagandong ng isang leopardo. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Ying Mingjun na may hitsura na, gaya ng inaasahan. Sa katunayan, hindi ko nakita ang pinagmulan ng pares ng mga kuko na ito, ngunit pinaghihinalaan ko na ito ay isang malaleopard na banal na hayop. Ngayong narinig ko ang dagandong mula sa baluti, sa wakas ay makumpirma ko na ito ay isang malaleopard na banal na hayop, isang kuko ng isang leopardo na parang langit na antas. Matapos buhayin ni Yang Yio ang kanyang banal na kapangyarihan, ang mga inscription sa armor ay damaloy ng itim na liwanag, mabigat at misteryoso, at puno ng pagpatay, ngunit ginawa nitong mas matatag siya, at talagang nagustuhan niya ang set ng armor na ito ng sabay-sabay. Parang tailor-made ito para sa kanya. Hindi niya napigil ang sabihin kay Ying Mingjun, Brother Ying, salakayin mo ako, at susubukan ko ang depensa ng armor. Natigilan si Ying Mingjun, ngunit tumanggo at sinabing, okay, gusto ko ring makita ang pagtatanggol ng iyong baluti. Dahil nasa itaas ka na ng kaharian ng makalangit na Diyos, gagamitin ko ang lakas ng pangunahing makalangit na Diyos para salakayin ka. Okay, naramdaman ni Yang Yio na walang problema. Ikan-away ni Ying Mingjun ang kanyang kamay at sinampal si Yang Yio. Boom! Hinamplas ni Ying Mingjun ng palad ang dibdib ni Yang Yio, ngunit bago dumampi ang kanyang palad sa baluti, lumiwanag ang inscription sa baluti, at kusang lumitaw ang isang rebound force, na nagpa-rebound sa palad ni Ying Mingjun. Gayunpaman, umatras ng 3 hakbang si Ying Mingjun. Talagang kamangha-mangha. Mukhang sapat na ang defensive power ng armor na ito pagkatapos ng iyong divine power of the upper god para harapin ang level ng Diyos. Habang tumataas ang cultivation mo, magpapatuloy ang defensive power ng armor hanggang sa level ng heavenly realm. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang depensa ay tumaas ng hindi bababa sa 4 o 5 beses. Ito ay karapat-dapat na maging armor. Napabuntong hininga si Ying Mingjun. Masaya rin si Yang Yio. Alam niyang tama si Ying Mingjun. Bilang may-ari ng armor, alam na alam ni Yang Yio na ang defensive power ng armor ay hindi lamang nadagdagan ng 4 o 5 beses. Ang dahilan kung bakit maaaring umatras si Ying Mingjun ay dahil pinigilan ni Ying Mingjun ang kanyang paglilinang. Kung hindi, kung ang tunay na lakas ni Ying Mingjun ay nahayag, kahit na nakasuot siya ng Heavenly Dao level battle armor, maaari pa rin niya itong patayin gamit ang isang palad. Alam mo, si Ying Mingjun ay isang Heavenly God level na pag-iral. Subukan mo ulit ang bilis. Pakiramdam ko hindi magiging masama ang bilis ng iyong battle armor. Sabi ni Ying Mingjun. Okay, tumanggo si Yang Yio, hinimok ni Kui ang kanyang banal na kapangyarihan, at damaloy ang mga inscription sa kanyang bota. Ang susunod na sandali, siya ay sumugod palabas na may isang whoosh. After images at stream ng liwanag. Boom! Diretso ang pagtama ni Yang Yio sa pader, na yumanig sa buong bahay. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang bilis. Hahaha, tumawa si Ying Mingjun habang pinapanood si Yang Yio na hamampas sa dingding. Napahiya si Yang Yio. Mabuti na lang at nabiyayaan ang bahay ni Ying Mingjun, kung hindi ay natambo siya ng malaking butas.
Hindi masama, hindi masama, ang bilis ay tumaas ng 10 beses batay sa iyong nakataas na Heavenly God. Siya nga pala, may pangalan ba ang Battle Armor? Sabi ni Ying Mingjun. Naisip ito ni Yang Yiyo at sinabing, tawagin mo na lang itong Dark Armor. Iginagalang din niya ang Dark Demon King, kaya tinawag na lang niya itong Dark Armor, na angkop. Dark Armor. Well, angkop na sabihin na itim ang lahat. Tumango si Ying Mingjun. Maya-maya lang ay isang boses ang hamarang sa kanila. Anong ginagawa mo? Si Yao Guang pala. Pumasok si Yao Guang sa oras na ito, na sinundan ni Chanji at Pan Wuji. Nakarinig silang tatlo ng malaking dagandong sa unang palapag at naisip nilang nag-away sina Yang Yiyo at Ying Mingjun. Nagmamadali silang umakyat para makitang maayos sina Yang Yiyo at Ying Mingjun, at nakita rin nila ang baluti kay Yang Yiyo. Agad nilang naunawaan na sinusubok nila ang kapangyarihan ng sandata. Okay lang, subukan mo yung armor. Nagmamadaling sabi ni Ying Mingjun. Okay, Lolo Ying, masyado kang partial. Binigyan mo si Yanzi ng isang set ng armor. Gusto ko rin. Ipinakita ni Yao Guang ang ekolohiya ng kanyang maliit na babae at kumilos na parang layaw na bata kay Ying Mingjun. Hahaha, you girl want to take advantage of everything. Hindi ito yung armor na binigay ko kay Kuya Yon. This is his own armor. Tumulong lang ako sa pag-aayos nito. I will refine a set of armor for you later. Mahal na mahal ni Ying Mingjun si Yao Guang. Okay, ito ay isang deal, huwag babalik sa iyong salita. Nakangiting sabi ni Yao Guang. Kailan ka pa nagsinungaling ni Lolo Ying? Alam kong pinakamaganda ang pakikitungo sa akin ni Lolo Ying. Ang sandata ng labanan ay mas mahalaga kaysa sa mga ordinaryong artifact ng pag-atake. Madaling pinuhin ang mga artifact, ngunit mahirap ang battle armor. Tuwang-tuwa si Yao Guang na nakuha ang pangako ni Ying Mingjun. Lumapit si Yang Yiyo para batiin sina Chanji at Pan Wuji, at ibinigay din ang magic sword at hairpin na ibinigay sa kanila ni Ying Mingjun noon. Sina Chanji at Pan Wuji ay natural na nagpasalamat kay Ying Mingjun ng may paggalang. Alam din nila na si Ying Mingjun ang unang tagapagdalisay ng armas sa First God's Workshop. Ang mga artifact na ginawa ni Ying Mingjun ay natural na top grade at maaaring lubos na mapahusay ang kanilang sariling lakas. Lumapit sina Yao Guang, Chanji, at Pan Wuji at pinutol si Yang Yiyo sa pagpapatuloy ng pagsubok sa armor ng labanan. Gayunpaman, ang depensa at bilis ay nasubak lahat, at ang epekto ay nakakagulat na mabuti, na lampas sa kanyang inaasahan. Kung ano-ano pang katangian ang natitira, unti-unti niyang nakikilala ang mga ito. Hindi rin niya ipapakita ang iba pang guwantes. Ito ay hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga ito, ngunit dahil gusto niyang panatilihin ang isang trump card. Ang armored gloves na ginawa mula sa mga kuko ng Heavenly Dao Level Demon King ay natural na hindi masama. Gamit ang armor sa pagkakataong ito, mas kumpiyansa si Yang Yiyo sa susunod na pakikitungo sa Evil Gang. Nang makitang gumabi na, handa siyang magpaalam kay Ying Mingjun at umalis. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Yao Guang, ang Evil Gang squad na nakahuli sa Master's Wife ay aalis ng lungsod ngayon at pupunta sa Demon Light Forest. Pupunta si Yang Yiyo sa Demon Light Forest para ipaghiganti ang asawa ni Master. Alam na alam niya na kapag hindi siya pupunta, siguradong mag-isa ang pupuntahan ni Master's Wife. Pagkatapos ay nagpaalam si Yang Yiyo kay Ying Mingjun. Hindi niya sinabi kung ano ang kanyang gagawin. Dapat alam ito ni Yao Guang. Kung kilala ni Yao Guang si Ying Mingjun, tiyak na malalaman niya ito. Si Ying Mingjun ay isa ring kahangahangang tao. Nang humiling si Yang Yiyo na umalis, tila matagal na niya itong alam. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit ngumiti at sinabi, hindi madali para sa iyo at sa akin na maging magkaibigan anuman ang edad. Sa bilyon-bilyong buhay, pinahahalagahan ko ang kapalaran ito sa pagitan mo at sa akin. Tandaan, anuman ang mangyari sa iyo sa hinaharap, ang aking pintuan ay laging bukas para sa iyo. Sana ay hindi mo kalimutan ni Kuya Yon na ako ang iyong kuya sa Tiancheng. Ingat, Kuya Yon. Hindi kita makakalimutan, Kuya Ying. Mag-ingat ka rin. Palm. Sumaludo si Yang Yiyo gamit ang kanyang mga kamao. Okay, Yao Guang girl, hayaan mo akong makita si Kuya Yon. Sabi ni Ying Mingjun kay Yao Guang. Oo, Lolo Ying. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.